Nagsisimula ang kwento sa loob ng isang dungeon matapos ang isang matinding massacre. Nagkalat sa sahig ang mga bangkay at si So na lamang ang natitirang buhay. Nakatayo siya sa harap ng isang nakakatakot na dambuhalang ahas at bigla itong sumugod sa kanya. Tumakbo si So upang umiwas, ngunit walang tigil siyang hinabol ng halimaw. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang lakas ng kanyang espada upang maputol ang mga pangil ng ahas kaya napilitan siyang lumayo muna. Tumalon si So mula sa isang pader upang makakuha ng puwersa at naghanda para sa kanyang huling pag-atake. Napansin ng ahas ang pagbabago sa kanyang espada kaya binago rin ito ang sariling pag-atake at itinulak lamang siya palayo. Matinding pinsala ang tinamo ng kanyang mga laman loob at muli siyang sinugod ng halimaw. Sa wakas, nagawa ni So na ihanda ang ataking kanina pa niya sinusubukang gamitin at nagsimulang magningning ang kanyang espada. Hiniling niya sa ahas na tumigil na at buong lakas na isinaksak ang espada sa ulo nito. Kung mawala ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang katawan, ngunit napatunayang masyadong malakas ang halimaw. Nabali ang kanyang espada at wala na siyang nagawa habang nasa himpapawid. Ang dambuhalang ahas ay kumagat sa kanyang binti at ginawa ni So ang lahat upang masaksak ang mata nito. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng halimaw, hinati nito ang ibabang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kagat at malakas siyang ibinangga sa pader. Napasigaw si So sa matinding sakit dahil halos hindi na niya ito makayanan at hindi siya makapaniwalang dito na magtatapos ang kanyang buhay. Habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, sinisi niya ang lahat sa isang taong nagngangalang Kwan. Lumipat ang eksena sa nakaraan kung saan sinabi ni Kwan kay So na kailangang magtagumpay ang misyon kahit ano pa ang mangyari. Bilang kapalit, nangako si Kwan na sisiguraduhin niyang matatanggap ni So ang nararapat na gantimpala. Pagbalik sa kasalukuyan, halos punit-punit na ang katawan ni So dahil sa pag-atake ng ahas. Natawa na lamang siya at idineklarang imposibleng dito na magtatapos ang kanyang buhay. Hindi man lang pinansin ng halimaw ang kanyang sinabi at muli itong sumugod upang tuluyan siyang lamunin. Sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang isang boses at biglang tumigil ang oras. Naiinis ang boses at sinabihan si So na masyado siyang maingay. Wala siyang ideya sa nangyari dahil sigurado siyang mamamatay na siya. Nagulat ang boses nang mapaansing naririnig siya ni So at ipinaliwanag niyang hindi iyon ang unang pagkakataong may nakausap siyang relic. Hindi niya alam kung anong uri ng relic ito, ngunit inutusan niya itong alisin ang ahas at palayain siya. Natawa lamang ang boses at tinanong kung talagang iniisip niyang makakaligtas pa siya sa kalagayan niya ngayon. Tumingin si So sa sarili niyang wasak na katawan at ipinaalala ng boses na halos nahati na siya sa gitna. Sinabi nitong maswerte pa siyang buhay at nagtatakang nakakaramdam pa siya ng sakit. Nanginig si So habang pilit na tinatanggap ang nakikita ng kanyang mga mata. Ipinaliwanag ng boses na kahit alisin pa nito ang ahas, hindi na rin siya makakalabas ng buhay. Halos kumakapit na lamang siya sa natitirang hibla ng buhay kaya tinanong siya nito kung gaano pa katagal sa tingin niya ang itatagal niya. Habang umuubo ng dugo si So, sinabi ng boses na iyon na ang magiging katapusan niya at isa iyong napakalungkot na wakas. Idinagdag nitong isa siyang pambihirang talento na isinilang sa maling panahon para lamang magdusa at ngayon ay mamamatay siyang hindi man lang naipapakita ang tunay niyang kakayahan. Galit na sumagot si So na wala itong alam tungkol sa kanyang buhay at puro salita lamang ito. Sinabi niyang hindi niya piniling mamuhay ng ganoon at ginawa lamang niya ang lahat ng iyon dahil kay Kwan. Idineklara niyang kahit ano pa ang mangyari ay maghihiganti siya laban kay Kwan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid at tila natuwa ang misteryosong boses sa kanyang naging sagot. Inamin nitong malaking pag-aaksaya kung hahayaang mamatay roon ang isang taong kasing talino ni So. Biglang nilamon ng matinding liwanag ang buong silid at laking gulat ni So nang lumitaw ang isang malaking uwak. Mula sa uwak ay muling nagsalita ang boses at sinabing bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Inutusan siya nitong kunin ang trono ng tunay na hari. Sumiklab ang nakakasilaw na liwanag mula sa uwak at tuluyang binalot ang buong katawan ni So. Matinding sakit ang naramdaman ni So, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil pinapagaling ng liwanag ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, napaisip si So kung ano ba ang ibig sabihin ng walang kwentang uwak na iyon. May binanggit ito tungkol sa isang hari, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa tansya niya, ang boses na iyon ay hindi bababa sa isang hero-grade relic o baka isa pang god-grade relic. Pilit niyang sinusukat ang kapangyarihan nito nang bigla niyang maalalang muntik na siyang mamatay. Labis siyang nagulat nang mapaansing bumalik na ang kanyang mga binti at kahit paano ay buhay pa rin siya. Tumingin si So sa paligid at napaansing lahat ng tao ay nakatitig sa kanya. Isang galit na babae ang nagsabing baliw siya at inutusan ng mga pulis na may gawin tungkol dito. Walang ideya si So kung ano ang nangyayari, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nasa loob siya ng isang police station. Iniimbestigahan siya ng isang pulis na nagtatanong kung sino siya. Hindi pa rin makabawi si So at iniisip niyang baka lahat ng ito ay kagagawa ng uwak.
Nagsimula siyang mag-isip na baka panaginip lamang ang lahat o isa lang itong guni-guni. Patuloy ang pagtatanong ng pulis ngunit bigla itong naputol dahil sa malalakas na paputok. Unang araw iyon ng bagong taon at sinabi ng pulis na kinaiinisan na niya agad ang taong 2025. Natigilan si So nang marinig niyang 2025 ang kasalukuyang taon dahil imposibleng mangyari iyon. 15 taon na ang nakalipas ang taong iyon kaya naisip niyang baka muli siyang isinilang. Kung ganoon nga ang nangyari, ibig sabihin ay nakabalik siya sa nakaraan. Naalala niya ang sinabi ng uwak na bibigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon upang angkinan ang trono ng tunay na hari. Napagtanto ni So kung gaano kalaking pagkakataon ang ibinigay sa kanya kaya napangiti siya. Unang araw pa lamang ng taon kaya hindi pa lumilitaw ang mga relic na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao. Noon, napakaraming tao ang nag-agawan at nag-unahan para makuha ang mga relic na iyon, ngunit ngayon ay wala pang may alam tungkol sa mga ito. Si So lamang ang taong nakaalam na malapit nang lumitaw ang mga relic, kaya labis siyang natuwa sa posibilidad na ito. Magkakaroon siya ng malaking lamang sa lahat at makokolekta niya ang iba't ibang relic na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan. Blanco namang napansin ng galit na babae na kakaiba ang ikinikilos ni So. Pag-ulong itong nagsasalita at nakangiti pa kaya naisip niyang baka hindi na nito alam kung nasaan siya. Napansin ni So ang batang kasama ng babae at agad niyang naalala ang nangyari. Ang batang iyon ang unang nagsimula ng gulo kaya itinulak lamang niya ito. Natamba ang bata na parang sako ng patatas, na para bang hinihintay lang nitong mauna siyang gumalaw. Sinabi ng babae na sinaktan ni So ang kanyang anak na nasa 3 taon pa lamang ng high school. Nangyari ang insidenteng iyon 15 taon na ang nakalipas kaya sinubukan niyang alalahanin kung paano niya ito nalampasan noon. Naalala niyang humingi sila ng napakalaking halaga bilang kabayaran at napilitan pa siyang lumuhad at magmakaawa upang ibaba ang hinihingi nila. Ang mas masama pa, wala siyang kahit kaunting pera noong panahong iyon. Patuloy siyang sinisigawan ng babae at sinubukan pa siyang sampelan, ngunit kusang gumana ang pambihirang pandaman ni So at agad niyang napigilan ang kamay nito. Nagulat ang lahat ng naroon at maging si So ay hindi makapaniwalang ganoon kabilas ang kanyang naging reaksyon. Sinabi niya sa babae na tigilan na ito dahil ang anak nito ang unang nagsimula ng gulo. Idinagdag din niyang sobra-sobra ang hinihingi nilang kabayaran at patunay lamang ang babae sa sinasabing ang mayayaman ang madalas na nang-aapi. Sinubukan siyang salakayin ng bata, ngunit madali lamang itong naihagis ni So at tuluyang napabagsak. Napansin niyang mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at naisip niyang marahil ay hindi pa lumalabas ang sakit na dulot ng relic. Iyon ang sakit na naranasan niya sa nakaraan kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa ito lumilitaw. Bigla niyang napagtanto na nakabalik siya sa nakaraan dala pa rin ang lahat ng combat skills na nahasan niya sa loob ng nakaraang 15 taon. Labis ang tuwa ni So dahil nakabalik siya sa nakaraan nang hindi nawawala ang kahit isa sa kanyang mga kakayahan. Sinabi ng bata kay So na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali, at saka lamang niya naalalang nasa loob pala siya ng isang police station. Ikinulong siya sa isang selda, ngunit ipinaalala niya sa sarili na wala ng halaga ang anumang mangyayari mula ngayon. Kapag lumitaw na ang mga relic, ang buong mundo ay magiging isang lugar na wala ng batas. Ipinaliwanag ni So na noong taong 2025, niyanig ng napakalalakas na lindol ang buong mundo at nagsimulang lumitaw ang mga sinaunang libingan. Sa loob ng mga ito ay natagpuan ang mga relic mula sa mga alamat, kwentong bayan, at mga sikat na kwento. Palaging sinasabi ng mga tao na ang mga kwentong naaalala sa loob ng mahabang panahon ay nagtataglay ng kapangyarihan, at napatunayang totoo iyon nang mangyari ang lahat ng ito. Ang sino mang maging may-ari ng isang relic ay magkakamit ng iba't ibang supernatural na kakayahan. Kaya nagsimula ang mga tao sa buong mundo na maghanap ng sarili nilang relic. Sa kabutihang palad, si So ang nakatagpo ng archaeologist relic. Napakalaking bagay ng pagkakataong iyon kaya para sa kanya ay para na siyang nanalo sa jackpot. Matapos niyang makuha ang napakalawak na kaalaman tungkol sa mga libingan at relic, naniwala si So na sa wakas ay mababago na niya ang miserable niyang buhay. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang nangyari. Isang araw, nakita niya ang ilang taong nagtatangkang pumasok sa isang libingan, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya. Sinabihan silang bawal pumasok, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon. Ipinaliwanag ng mga gwardya na ang TKBM Corporation ang may excavation rights sa libingan. Tumanggi silang umalis, ngunit nagbanta ang mga gwardya na papatayin sila kapag hindi sila tumigil. Sinabi pa nilang magpapaputok sila kapag nagpatuloy ang kanilang pagsuway. Ayon kay So, iyon ang sandaling tuluyang nagbago ang lahat. Si Kwan, ang chairman ng TKBM, ang naging simula ng lahat ng ito. Siya at ang iba pang mga monopolizer ang naging dahilan kung bakit wala ng ibang maaaring mag-excavate ng mga relic maliban sa kanila. Sa kabutihang palad para kay So, kinilala ng TKBM ang kanyang excavation ability kaya kinuha siya ng kumpanya bilang tauhan.
Inupahan siya ni Kwan at ipinagawa sa kanya ang lahat ng maruruming trabaho. Kabilang dito ang smuggling, espionage, at tomb raiding. Palihim siyang pumapasok sa mga libingang isinara ng pamahalaan at inilalabas ang mga relic para kay Kwan. Habang si Kwan ay nakaupo lamang, kumita ito ng milyon-milyon dahil sa pagsisikap ni So. Dahil dito, sumama ang reputasyon ni So at tinawag siyang isang hamak na sunod Sonyerin. Marami ang namuhi sa kanya dahil sa pagsisilbi niya sa isang monopolizer at paulit-ulit nilang sinasabing wala siyang mararating kung wala si Kwan. Ngunit sa halip na magalit, napapangiti lamang si So dahil natatawa siya sa paraan ng pagtingin ng ibang tao sa kanya. Naalala niyang siya mismo ang pumiling maging aso ni Kwan at tiniis niya ang lahat ng pang-iinsulto at kahihiyan. Marami siyang pinagdaanan, ngunit sa huli ay nauwi rin sa wala ang lahat. Pagbalik sa kasalukuyan, muling sinabi ni So na kapag lumitaw na ang mga relic, ang buong mundo ay magiging isang lugar na wala ng batas. Masaya siyang hindi pa rin nawawala ang kanyang kakayahang lumaban, ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niyang maghanda para sa pagsisimula ng mga excavation, ngunit hindi pa niya alam kung paano niya ito sisimulan. Sa sandaling iyon, biglang may mga salitang lumutang sa harapan niya at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nakasulat doon ang Tomb Raider So, kaya inisip niyang baka guni-guni lamang ito. Bigla namang lumitaw ang panibagong mensahe na nagsasabing isa siyang napakahinang magnanakaw na hindi man lang marunong gumamit ng pala. Agad na napagtanto ni So na relic lamang ang kayang gumawa ng ganitong bagay kaya naisip niyang baka kagagawan ito ng uwak. Inakala niyang pinagmamasdan siya ng uwak kaya inutusan niya itong magpakita. Biglang nagbago ang kanyang status window at ipinakita ang isa sa kanyang skills. Ito ang kanyang Tomb Raider basic skill na tinatawag na spy na nagbibigay sa kanya ng kakayahang matukoy ang lahat ng nasa loob ng isang metrong radius. Nagmura si So sa inis at napaisip kung isa na bang laro ang kanyang buhay. Biglang lumitaw ang isa pang mensahe na nagsasabing mayroon siyang bagong quest. Kailangan niyang gisingin ang 4 na nakatagong skill sa kanyang loob upang maging isang ganap na Tomb Raider. Hindi malaman ni So kung paano uunawain ang lahat ng ito nang sawayin siya ng isang gwardya at sinabihang tumahimik. Doon niya napagtanto na siya lang ang nakakakita sa lumulutang na screen. Sa sandaling iyon, napansin niyang napakalinaw ng lahat ng nasa loob ng isang metrong radius. Naalala niyang iyon ang kakayahang ibinigay sa kanya ng archaeologist relic. Napakakakaiba nito dahil kahit wala na ang relic, nananatili pa rin ang kakayahang iyon. Sa totoo lang, natuwa pa si So sa status window dahil dito niya nakikita ang impormasyon tungkol sa kanyang mga abilities. Napansin niyang isa pa lamang sa 4 ang kanyang basic skill, ibig sabihin ay mayroon pang 3 nakatagong skills. Isa na itong magandang simula, ngunit hindi pa rin niya maiwasang isipin kung ano talaga ang pakay ng uwak. Hindi kailanman tumutulong ang mga relic sa mga tao kaya hindi niya lubos na mapagkatiwalaan ito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaki upang palabasin siya sa selda. Ang pangalan nito ay Jian Wo, at sinabi nitong paulit-ulit nang gumagawa ng gulo ang batang nakaaway niya. Sinabi ni Jian Wo kay So na huwag nang mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Pinasalamatan siya ni So, bagay na ikinatawa ni Jian Wo. Sinabi nitong ngayon lang ulit kumilos ang normal si So, kaya inakala niyang natakot ito sa kulungan. Ipinaliwanag ni So na si Jian Wo ay isang detective na tumulong sa kanya noong wala na siyang ibang maaasahan. Habang pauwi sila, tinanong ni So kung mayroon na bang mga kakaibang insidente kamakailan tulad ng mga taong sinasaniban o anumang may kaugnayan sa supernatural powers. Nagulat si Jian Wo at tinanong kung maayos lang ba siya. Sinabi nitong mas mabuting sa isang manghuhula niya itanong ang mga ganoong bagay, ngunit maya-maya ay nagbiro ito. Baka raw may supernatural powers ang kanyang asawa dahil palagi nitong nahahanap ang lihim niyang ipon. Siyempre, biro lamang iyon, dahil doon, napagpasyahan ni So na wala pang lumilitaw na mga gumagamit ng relic. Naghiwalay na ang dalawa at pinag-isipan ni So ang kasalukuyang sitwasyon. Sa ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang ilang libingan sa iba't ibang lugar, ngunit wala pang mga relic user. Ibig sabihin, ito ang pinakamainam na pagkakataon upang kumilos. Ang tanging problema ay wala siyang sapat na pera, naalala niyang karamihan sa mga unang relic ay lumitaw sa Europe at sa Americas, kaya kailangan muna niyang makakuha ng sapat na pera para sa pamasahe sa eroplano. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang ilang siga na nakakakilala sa kanya at nagtaka kung bakit hindi siya nagtatrabaho. Sinubukan nila siyang takutin, ngunit sa halip ay tiningnan lamang sila ni So bilang bago niyang pagkakakitaan. Ang leader ng grupong iyon ay si Park, isang dating miyembro ng sindikato na ngayon ay lokal na siga at art broker. May-ari siya ng isang maliit na art gallery kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kongju. Noong nag-aaral pa si So, desperado siyang kumita ng pera kaya nagtrabaho siya ng part-time para sa magkapatid. Kapalit ng napakaliit na sahod, tiniis niya ang pambubugbog at pagpapahirap nila habang pinagtatrabaho siya na parang alipin. Gaya ng dati, muli siyang sinubukang paglaruan ng mga ito at sinabihan pa siyang makinig.
Isang lalaki ang nagtangkang sapakin siya, ngunit sa isang suntok lang ni So, lumipad ito sa ere. Napatanga ang lahat at kalmadong tinanong ni So kung sapat na ba yun. Pagkatapos ay inutusan niya silang tumakbo at iparating ang isang mensahe sa kanilang amo. Sinabi niyang nagbibitiw na siya sa trabaho kaya gusto niyang makuha ang lahat ng hindi pa naibabayad na sahod pati ang kanyang separation pay. Hindi siya sineseryoso ng mga siga dahil hindi pa nila kailanman nakita si So na kumilos ng ganoon. Sinubukan siyang atakihin ni Park ngunit brutal siyang binugbog ni So. Paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang mukha nito at tinapos ang isang panig na laban sa pamamagitan ng malakas na tuhod sa mukha. Natulala ang natitirang mga siga dahil buong akala nila ay hindi marunong lumaban si So. May isa pang sumigaw na sabay-sabay na lamang silang sumugod. Sinubukan nila yon, ngunit nauwi lamang ito sa isang matinding massacre. Ipinakita ni So ang pambihira niyang husay sa pakikipaglaban at isa-isang pinabagsak ang lahat ng kalaban. Wala silang nagawa kundi mamaluktot sa sakit habang nagkalat ang kanilang mga katawan sa paligid. Napaisip ang isa sa mga siga kung ano ba ang nangyayari. Palagi nilang kilala si So bilang isang mahina at talunang tao kaya imposibleng mangyari ang lahat ng ito. Napangiti si So habang iniisip na ang lahat ng iyon ay bunga ng 15 taon niyang naipong karanasan at combat skills. Sa sandaling iyon, napansin ni So na wala pa sa tamang kondisyon ang mas bata niyang katawan upang kayanin ang lahat ng combat skills na dala niya mula sa hinaharap. Kapag nagtagal pa ang laban, maaari siyang malagay sa alanganin kaya kailangan niya itong tapusin agad. Nagngingit-ngit sa galit si Park matapos mabugbog kaya naglabas ito ng isang kutsilyo. Isang siga ang nagbabala na mag-ingat dahil maaaring ikamete ni So ang tama ng kutsilyong iyon. Ngunit walang pakialam si Park dahil para sa kanya, nilapastangan ni So ang mga taong tumulong dito noon. Sa sandaling makita ni So ang kutsilyo, agad niya itong nakilala bilang isang relic. Napakabihirang makakuha ng relic kaya nagtaka siya kung bakit may pag-aari nito ang isang hamak na tulad ni Park, gayunpaman, hindi rin iyon ganoon nakakagulat dahil may ilang relic na nakakatakas mula sa mga libingan at palihim na nagtatago sa lipunan. Sumugod si Park dala ang kutsilyo upang patayin siya, ngunit nanatiling kalmado si So. Sa katunayan, mas natuwa pa siya dahil alam niyang sa loob lamang ng ilang sandali, magiging kanya na ang relic na iyon. Kinuha ng batang si So ang espada at matapos itong suriing mabuti sa loob ng ilang sandali, nagpasya siyang angkinin ito. Pagkatapos ay nilinggan niya ang lahat ng naroon at sinabing oras na para ipakita kung paano talaga ginagamit ang sandatang iyon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na sumugod sa kanyang mga kalaban sa napakabilis na bilis, saka pinabagsak ang isa sa kanila ng napakadali. Sinubukan namang gumanti agad ng iba, pero ni anino ng galaw niya ay hindi nila masundan. Sa loob lamang ng ilang segundo, naubos niya ang lahat ng kalaban na para bang wala ni isa sa kanila ang kayang lumaban. Sa loob ng ilang sandali ay nanatili pa ring nakatayo ang mga lalaki, iniisip na kaya pa nilang makipaglaban. Ngunit maya-maya napagtanto nilang lahat pala sila ay tinamaan ng mga atake ni So. Nang walang kahit katiting na pag-aalala, tiningnan lamang ni So ang mga natalo at kalmadong tinanong kung gusto pa ba nilang magpatuloy sa laro. Samantala, nakatanggap ng tawag ang isang babae na nagsasabing natalo na ni So ang lahat ng tauhan niya. Labis siyang nagulat at hindi makapaniwala sa narinig. Ipinaliwanag ng lalaki na napakabilis kumilos ni So sa buong laban kaya wala ni isa sa kanila ang nakasunod sa kanyang galaw. Bago pa nila namalayan ang nangyayari, bagsak na agad ang lahat. Habang pilit inuunawa ang sitwasyon, tinanong niya kung magkano ang perang nakuha nito. Sinabi ng lalaki na kinuha ni So ang lahat ng perang nakaimbak doon at isinama pa ang rebulto. Pagkarinig nito ay lalo siyang nabahala dahil mukhang mas mahalaga ang rebultong iyon kaysa sa inaakala ng lahat. Lumipat ang eksena kay So, matapos umalis sa lugar, sinubukan niyang ibenta ang rebulto dahil akala niya ay malaki ang kikitain niya rito. Gayunpaman, nalaman niyang wala ni isa ang handang bumili nito ng lampas sa 5,000 yen. Dahil sa pagtatakang iyon, mas maingat niya itong sinuri. Pagkabukas niya ng kanyang status window, napansin niyang may kakaiba sa rebulto. Nang inspeksyonin niya ito ng mas mabuti, natuklasan niyang may nakatagong likido sa loob nito na nagpatunay na mas malaki ang lihim na itinatago ng rebulto kaysa sa inaakala ng sinuman. Samantala, bumalik ang kwento sa babae, makalipas ang ilang sandali, inaresto ang kapatid niya dahil sa drug trafficking. Desperado niyang iginiit na inosente ito, ngunit ipinaliwanag ng pulis na nakakita sila ng asul na likido na nakatago sa loob ng rebulto, at iyon ang naging mahalagang ebidensya sa kanilang investigasyon. Hindi maintindihan ng babae kung paano nalaman ng mga awtoridad ang lihim na iyon. Di nagtagal, nakatanggap pa ng panibagong ulat ang mga pulis. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan nila ang 100 kaparehong rebulto na nakatago sa loob ng isang bodega. Labis nitong ikinagulat ang lahat at naging malinaw na mas malaki pa pala ang kasong ito kaysa sa inaakala ng sinuman.
Maya-maya, nakatanggap ng tawag ang babae mula kay So. Sinabi ni So na may kapalit ang pagpili sa maling landas. Bago ibinaba ang tawag, pinaalalahanan pa niya itong magandang ugali ang pagpapalit ng password paminsan-minsan. Hindi nagtagal, nakatanggap si So ng mensaheng nagsasabing 10 milyong yen ang i-deposito sa kanyang account basta't huwag lang niya itong sayangin. Natuwa siya dahil nakuha na niya ang panimulang puhunan na kailangan niya. Kinabukasan, balak na niyang maghanap ng isang tunay na libingan. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng isang napakalaking libingan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang babaeng may kausap. Dahil hindi pa alam ng pamahalaan ng South Korea na talagang umiiral ang mga libingan na iyon, nagulat ang babae nang mapansin si So at tinanong kung ano ang ginagawa ng excavation team sa lugar. Natawa lamang ang lalaking kausap nito at sinabing nakakatawang marinig iyon mula sa isang taong galing pa sa Estados Unidos. Agad na napagtanto ni So na pareho silang interesado sa mga relic na nakatago sa loob ng libingan. Gayunpaman, matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa, napagtanto niyang balak nilang pasabugin ang lugar na malinaw na nagpapakitang wala pa rin silang alam kung paano talaga harapin ang libingang iyon. Habang sinusuri ni So ang mga pader, natagpuan niya ang mga glyph ng libingan. Sa sandaling tumingin siya sa unahan, agad niyang naunawaan ang kahulugan ng mga ito at kusang lumitaw ang kanyang status window. Ipinabatid ng mensahe na nakuha niya ang basic tomb excavator skill. Habang nagpapatuloy siya sa paghahanap, nakakita siya ng isa pang glyph at napagtantong isa na lang ang kulang. Gamit ang kanyang espada, matagumpay niyang na-activate ang mekanismo, dahilan para mamangha ang lahat habang pinapanood siyang matagumpay na makapasok sa loob ng libingan. Hindi maintindihan ng iba ang nangyari kaya agad silang sumugod, sinusubukang makapasok din. Pagkatapos maglakad ng matagal, napagtanto ni So na dapat ay may nakita na siya. Dahil lubos na madilim ang paligid, nagsindi siya ng lighter upang maliwanagan ang dinaraanan. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang isang napakalawak na lawa sa kanyang harapan. Ibinato niya ang kanyang sibat sa tubig at biglang nagsimulang manginig ang buong lugar. Isang napakalaking halimaw ang nagsalita, tuwang-tuwang sa wakas ay may dumating na bisita. Tinanong ng dambuhalang ahas kung ang nahulog ba niya ay ang pilak na espada o ang gintong espada. Agad na naisip ni So na ang tunay na relic sa loob ng libingang iyon ay ang golden axe at silver axe. Ang sitwasyon ay isang malinaw na sanggunian sa sikat na kwento ni Hermes at ng mamumutol ng kahoy. Maraming bersyon ng kwentong iyon sa buong mundo kaya halos kahit sino ay madaling makakapasa sa pagsubok na iyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si So ang kukuha ng gantimpala. Sumagot si So na wala sa dalawang espada ang pag-aari niya. Humanga ang ahas sa kanyang katapatan at tinanong kung ang isa pang espada naman ba ang kanya. Alam na alam ni So na kapag sumagot siya ng oo, matatanggap niya ang parehong golden sword at silver sword at matatapos ang buong pagsubok. Ngunit bago siya sumagot, hiniling muna niyang masuri ang mga ito ng mabuti. Sa sandaling mabigyan siya ng pagkakataon, bigla niyang inagaw ang sandata at inatake ang halimaw. Sinabi ni So na hindi niya ito mapagkakatiwalaan, alam niyang ang pagpasa sa pagsubok ay hindi nangangahulugang matatanggap niya ang ipinangakong gantimpala. Sa katunayan, kahit makuha pa niya ang mga iyon, mauuwi rin siya sa pagiging isang baliw na mamamatay tao. Tinanong ng ahas kung bakit siya ganoon kasigurado. Ipinaliwanag ni So na may katulad ng insidenteng nangyari noon sa Estados Unidos. Kapwa ang Golden Axe at Silver Axe ay tuluyang kumokontrol sa sinumang nagmamay-ari ng mga ito. Ang dati nilang may-ari ay nauwi sa pagiging isang serial killer. Nang sumugod ang ahas, madali lang iyong naiwasan ni So. Makalipas ang ilang sandali, naiwasan niya ang isa pang pag-atake at gumanti ng isang malakas na tama sa nilalang. Nagwala ang dambuhalang ahas at kinaladkad si So habang nagpupumiglas. Gayunpaman, nakapagbigay pa rin si So ng isa pang malakas na atake na ikinasugat ng halimaw at napaungol ito sa matinding sakit. Sa puntong ito, ipinakilala ang ilang mahahalagang konsepto. Ang affinity ay tumutukoy sa kakayahang bumuo ng magandang relasyon sa isang relic at makipagtulungan dito. Ang dominance naman ay ang kapangyarihang kontrolin ng isang artifact at pasunurin ito sa may-ari nito. Samantala, ang synergy ay tumutukoy sa antas ng koneksyon sa pagitan ng gumagamit at ng kanyang relic. Habang ipinapaliwanag ang mga konseptong ito, patuloy na namimilipit sa sakit ang dambuhalang ahas bago sumisid sa kailaliman ng lawa. Makalipas ang ilang sandali, muli itong lumutang habang pasan si So. Nakiusap ang ahas na palayain siya, ngunit sumagot si So na hinding-hindi siya susunod sa isang nilalang na tulad nito. Pagkatapos noon, inutusan ni So ang ahas na aminin ang pagkatalo at tuluyan ng sumuko sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang lumitaw ang mga gintong kaliski sa buong katawan ng nilalang.
Napagtanto ni So na medyo natagalan man, tuluyan na ring inamin ng dambuhalang ahas ang pagkatalo. Bilang resulta, opisyal nang napunta sa kanya ang parehong palakol. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang iba pang tao sa lugar at nakita ang lawa sa kanilang harapan. Labis silang natuwa dahil eksaktong tumutugma iyon sa nakasaad sa Propacia. Gayunpaman, nang gumamit sila ng isang relic, walang anumang nangyari. Hindi nila maintindihan kung bakit kaya nagsimula silang magtaka kung bakit hindi gumana ang Propacia. Tutal, malinaw namang nakasaad na kailangan lang nilang maghagis ng isang relic sa lawa. Di nagtagal, napagtanto ng babae na hawak pala nila ang isa sa mga relic na binanggit sa Propacia. Biglang nagsimulang manginig ng marahas ang buong libingan kaya napilitan silang tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Lumipat ang eksena sa mga kriminal na kasabwat ng mga Norestong tao. Pagdating nila sa kanilang taguan, natuklasan nilang wala nang natira roon. Labis silang nagalit dahil nawalan sila ng kabuhayan at si So ang sinisi sa lahat. Nang sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula kay So. Pagkasagot nila, agad silang tinanong ni So kung gusto ba talaga nilang mamatay kung magpapatuloy sila sa pagsasalita ng ganoon. Pagkatapos nito, nagpasya siyang bigyan silang lahat ng trabaho. Muling lumipat ang eksena sa lalaking nakatakas mula sa libingan. Habang tumatakbo, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing bahagi ng Propacia ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag niyang may isang Koryanong nauuna na sa lahat at inutusan siyang maging lubhang maingat. Ayon sa kanya, may isang mahalagang Propacia na may kinalaman kay So. Lumalabas na nakatakda itong lamunin ang buong mundo. Bumalik ang kwento kay So habang nagbibigay siya ng misyon sa grupo. Kailangan nilang magtungo sa pinakamalaking lihim na auction sa buong mundo na ginaganap sa Las Vegas. Kapag nakapasok sila roon, maaari nilang malaman ang susunod na plano ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabi ni So na dapat silang magkita sa auction sa pagtatapos ng buwang iyon. Bukod pa rito, kailangan din nilang hanapin ang ilang partikular na item pati ang isang lalaking nagngangalang J.K. Jack Kamen, ang pekeng pagkakakilanlan na ginagamit ni Ton. Tinanong nila kung paano sila makakarating doon, sumagot si So na sila na ang baalang dumiskarte. Tiniyak niyang may gantimpala silang matatanggap at sinabi ring huwag silang mag-alala sa gastusin dahil bahagi iyon ng isang kasunduan sa negosyo. Pagkatapos ay nilinaw niyang dalawa lang ang pagpipilian nila, tanggapin ang misyon ng walang reklamo o mabugbog hanggang mamatay. Kinabukasan, ipinakita si So matapos tapusin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Sa pagkakataong ito, balak niyang kumilos ng ganap na handa. Hindi na magtatagal at magsisimula na ang tunay na digmaan para sa mga relic. Makalipas ang ilang sandali, nakakita siya ng breaking news na nagsasabing nagkaroon na naman ng ikaapat na random na pag-atake sa buwang iyon. Matapos kumilos ng kainahinala, sinubukan ng sospek na kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Naalala ni So na may mga kahalintulad na insidenteng nangyari bago pa unang lumitaw ang mga libingan. Habang naglalakad sa lungsod, nakasalubong niya ang parehong lalaking nakita niya noong nakaraang gabi. Agad niyang napagtanto na kung naroon ang lalaking iyon, tiyak na may lilito na libingan sa lugar na iyon. Noon sa Fukuoka, may isang taong konektado sa isang relihiyong nakabatay sa Propacia. Gayunpaman, napansin din ni So na may hawak na relic ang lalaki at ni hindi nito itinatago ang aurang nagmumula rito. Habang patuloy na nagsasalita ang lalaki, basta na lamang tumalikod si So at naglakad palayo. Sa mismong sandaling ipinatong ng estranghero ang kamay nito sa kanyang balikat, agad niyang dinurog ang isang lata ng soft drink sa mukha ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, humingi ng paumanhin si So ngunit nagreklamo siyang hinawakan ng lalaki ang kanyang damit. Muli siyang humingi ng paumanhin at sinabing kapos siya sa pera. Idinagdag pa niyang hindi naman mukhang mamahalin ang suot nitong damit. Habang abala ang lalaki, palihim namang ninakaw ni So ang relic na nakakabit sa dibdib nito. Bago umalis, pinulot ni So ang patakan ng lalaki at parang walang nangyari na ibinalik ito. Samantala, nagsimulang mag-alala ang lalaki na baka natuklasan ni So ang tunay na dahilan ng pagpunta niya roon. Bigla namang lumindol ng napakalakas at niyanig ang buong lugar. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakalabas si So. Samantala, nakatanggap ng tawag ang lalaki mula sa kanyang nakatataas. Habang nag-uusap sila, naalala niyang nakasaad sa Propacia na ang Koryanong nakakuha ng Axe Relic ay magiging napakalapit sa kanya. May isa pa ring babala na dapat mag-ingat sa mga inumin, sa sandaling iyon, tuluyan niyang napagtanto na si So ang mismong Koryanong tinutukoy ng Propacia. Ang dalawang pagpapakita ay nagdulot ng napakalaking pagsabog ng enerhiya mula sa lupa, at hindi nagtagal, tuluyan na itong nabuo. Nagkamalay si So matapos mawala ng malay dahil sa lindol, at nakita niyang ganoon din ang nangyari sa ilan pang tao.
May mga espada na lumabas sa iba't ibang direksyon at sinabi ni So na wala ni Kay titing na nakakaengganyo sa lugar na ito. Ramdam ni So kung gaano kapanganib ang tomb na ito, ibig sabihin, napakadelikado rin ang relic na nasa loob. Isa itong tomb na puno ng mga sirang espada, kaya naalala ni So mula sa hinaharap na ang relic na ito ay pag-aari ni Muramasa. Ang Muramasa ay isang pamilya ng mga panday ng espada noong sinaunang panahon. Kilala ang mga espada nila dahil sa pambihirang talas nito. Sa loob ng tatlong magkakasunod na henerasyon, ang panganay na lalaki ng pamilya ay namatay sa pamamagitan ng espada ng Muramasa. Dahil dito, nakilala ang mga espada nila bilang mga isinumpang talam na nagpabagsak sa buong pamilya. Naalala ni So na ang tomb na ito ay lalo pang mapanganib para sa mga tao. Sakto namang may lumitaw na dalawang status window para bigyan si So ng babala. Ang una ay nagsasabing inaatake ng mabagsik na aura ng relic ang katawan niya, habang ang isa naman ay nagsasabing nasa Syra ang balat niya. Biglang nakaramdam si So ng matinding sakit at nakita niya ang pinsalang ginagawa sa katawan niya. Nagsimula na ang epekto ng relic, kaya napagtanto niyang kailangan niyang maklear agad ang tomb na ito. Handa na siyang kumilos, kaya sinabi niya kay Muramasa na hintayin lang siya. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang sandali, halos hindi na makatayo si So sa sobrang pagod. Matagal na siyang naghahanap at napaisip kung bakit napakalaki ng tomb na ito. Sobrang lawak nito na kahit ang gold axe ay hindi mahanap ang relic. Sigurado si So na alam ng lalaking nakasalubong niya kanina kung nasaan ito at napaisip siyang sana sinundan na lang niya ito. Sa ganitong bilis, mauuna na namang makuha ng lalaking iyon ang relic. Kaya nagpa siya si So na hanapin siya, sakto namang may narinig siyang mga sigaw at nakita niyang may isang babae na sinapian. Inaatake nito ang isang grupo ng mga tao at agad na napagtanto ni So na sinapian siya ng relic. Kahit sinong matamaan ng talam ng espada ay masasapian din. Kaya pwedeng lumala ng husto ang sitwasyon, kapag mas marami pa itong nasapian, mas magiging mahirap makuha ang relic. Sakto namang napansin ni So ang isang tulay sa malapit at napagtanto niyang lumitaw lang ito dahil natupad ang isang kondisyon. Ang kondisyon para lumitaw ang tulay ay may isang taong kailangang ihulog bilang alay sa hukay. Tinanong ni So ang mga taong naghagis sa kanila roon at ipinaliwanag nilang isang lalaki mula sa Republic of Bent ang gumawa noon. Si Rui ang tinutukoy nila at sinabi nilang itinulak lang sila nito sa hukay ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Napagdesisyonan ni So na malamang ay nasa malapit pa rin ito kaya may pagkakataon pa siyang maabyutin ito. Inilabas niya ang mga bagay na ninakaw niya kay Rui at sinubukan niyang alamin kung may mapapakinabangan siya sa mga iyon. Agad na nakilala ni So ang mga ito bilang Sister Sun at Brother Moon relic. Ang isa ay ang Moy asterisk na hiningi ng isang tigre sa isang ina habang pauwi ito. Ang isa naman ay ang lubad na bumaba mula sa langit upang iligtas ang magkapatid mula sa pagiging pagkain. Pagkatapos doon, dalawa pang status window ang lumitaw. Ipinakita ng mga ito na nakuha ni So ang title na Petty Pickpocket at ang basic skill na Dexterity. Ibig sabihin, kumpleto na niya ang apat na basic skill at ang huli ang isa sa pinakakapakipakinabang. Bukod sa iba pang benepisyo, pinapadali rin ng dexterity ang mabilis na pagkatuto kung paano gamitin ang mga hindi pamilyar na item. Ipinahayag naman ng kasunod na status window na nagising na ni So ang lahat ng apat na kakayahan, ibig sabihin isa na siyang ganap na Tomb Raider. Kumpleto na ang quest, kaya naghihintay na sa kanya ang kanyang reward. Pagkalabas sa tomb, ayaw nang magsayang ni So ng oras kaya dumiretso agad siya sa hukay. Sinalakay agad siya ng sinapyang babae, pero mukhang nag-e-enjoy pa si So sa laban. Ginamit niya ang espada para itulak ito paatras, pagkatapos ay ginamit niya ang bago niyang relic para balutin ng lubad ang babae. Agad bumalik sa normal ang babae, kaya tinanong ni So ang ibang tao kung nakita ba nila kung saan nagpunta ang lalaking iyon. Sinabi ng isang lalaki na tumawid ito sa tulay at pumasok sa isang kuweba. Sakto namang nagsalita ang babae at nakiusap na alisin na ni So ang lubad. Narinig ni So na nagsasalita ang lubad at sinasabi nitong gusto nitong maglaro ng isang laro. Sawa na si So rito kaya agad niya itong pinabalik. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao na ilalabas niya sila sa hukay pero kailangan nilang tulungan siyang hanapin si Rui. Tiniyak niyang kapag nahanap nila ito, hahayaan niya silang makaganti sa ginawa ni Rui sa kanila. Samantala, tumawid si Rui sa tulay habang sinusundan ng direksyon ng future guide. Tuwang-tuwa siya nang marating niya ang lugar kung saan dapat naroon ang relic. Bumaba siya sa hukay at nagsimulang maghanap, sinabi niyang ang kailangan na lang niyang gawin ay makuha si Muramasa at matatapos na ang misyon niya. Pagkatapos noon, hahanapin niya ang lalaking nanloko sa kanya at paghihigantihan ito. Kapag nakuha na niya si Muramasa, wala nang makakatapat sa kanya. Kaya buong kumpiyansa niyang idineklara na kanya na ang tagumpay. Hindi nagtagal, nainis siya dahil puro sirang espada lang ang nakikita niya. Hindi inaasahan, biglang lumitaw sa likuran niya ang lahat ng taong itinulak niya sa hukay at nagtaka siya kung paano sila nakarating doon.
Agad nila siyang ibinagsak sa lupa at pinagtulungan siyang sipin. Narinig ni Rui ang pagtawa ni So sa malapit at agad niyang naisip na si So ang may kagagawa ng lahat. Ginamit ni So ang gold axe at inutusan itong hanapin ang relic. Dahil mas malapit na sila ngayon, mas naging epektibo ito. Ipinakita ng gold axe kung alin sa mga espada ang tunay na relic kaya hinayla ito ni So papunta sa kanya. Nagsimulang magsalita ang relic at sinabing humanga ito dahil nahanap siya ni So. Sinabi nitong kung gusto ni So ang kapangyarihan nito, kailangan muna niya itong paliguan sa dugo ng 10 tao. Ipinaliwanag nitong dugo lang ng tao ang kayang magpanumbalik sa sirang katawan nito. Binalaan pa nito si So na kapag tumanggi siya, hindi na siya makakaalis sa lugar na iyon. Agad namang sinabi ni So na kaya galit siya sa mga relic ay dahil lagi nilang pinapadaan sa pagsubok ang mga taong nakakahanap sa kanila. Sinabihan siya ng relic na tigilan na ang pagsasayang ng oras at simulan ng pumatay ng mga tao. Tumanggi si So at naisip niyang ipapalasap niya rito ang kapangyarihan ng kanyang dominance. Agad niyang ginamit ang kanyang dominance laban sa relic at napasigaw ito sa sobrang sakit. Nagsimulang yumanig ang lupa habang sinasabi ni So na ang relic naman ngayon ang sasailalim sa pagsubok. Inutusan niya si Muramasa na maging mabuting espada at higupin ang lahat ng mga kopya nito. Wala nang nagawa ang relic kundi sundin ang utos ni So. Sinipsip nito ang napakaraming espada na nakakalat sa buong lugar at naglabas ng napakalaking kapangyarihan. Sa huli, nanaigang dominance ni So at namangha si Rui habang hawak ni So ang bago niyang espada. Pagkatapos noon, umalis na ang lahat sa hukay pero napansin ni So na sinusubukan ni Rui na tumakas. Sinabi niyang hindi makakasama si Rui sa kanila, sinubukan ni Rui na makiusap at nangakong irerekomenda niya si So sa gobyerno. Sinabi niyang malaki ang bayad doon at nasa kanila ang prophecy relic na future guide. Alam na ni So ang lahat tungkol sa relic na iyon, kaya sinabi niyang ang future guide ay magagamit lang ng tunay nitong may-ari. Ipinaliwanag ni Rui na may isang kumpanya na kayang solusyonan ang problemang iyon at bibigyan pa nila si So ng malaking suporta. Naging interesado si So, kaya ibinunyag ni Rui na ang pangalan ng kumpanyang iyon ay TKBM. Natigilan si So dahil iyon mismo ang korporasyong kilala niya mula sa hinaharap at masamang balita iyon para kay Rui. Walang pag-aalinlangan, sinipa ni So si Rui sa tiyan at iniwan itong mag-isa sa hukay. Kahit paulit-ulit pang nagmakaawa si Rui, wala na itong pakialam si So. Sa halip, sinabi lang ni So kay Rui na humingi na lang ng tulong sa TKBM. Pagkatapos, inutusan ni So na isara na ang tomb at agad nagsimula ang proseso. Gumuho ang buong tomb sa sarili nito at tuluyan nang naiwan si Rui sa loob. Pagkaraan, iniulat sa balita ang tungkol sa lindol at sa paglitaw ng ilang misteryosong istruktura. May mga saksi ring nagsabing ikinulong sila roon ng isang lalaki mula sa Republic of Bent. Maraming bansa ang nagpahayag ng pagkadismaya habang nananatiling walang tugon ang Republic of Bent. Samantala, galit na galit ang pinuno ng Republic of Bent. Kumalat na ang balita tungkol sa mga tomb at mas lalo pang nasira ang reputasyon ng kanilang bansa. Ang pinuno ng excavation team ay isang lalaking nagngangalang Chiao at sinabi niyang may hindi inaasahang hadlang na lumitaw. Idinagdag niyang ang lalaking Hapon na nasa prophecy ang may kasalanan ng lahat. Pinaalalahanan siya ng pinuno na nangako siyang aalisin ang lalaking iyon, kaya wala nang nagawa si Chiao kundi humingi ng paumanhin. Gayunpaman, sinabi niyang maayos pa rin ang lahat dahil sa future guide, matutuntun pa rin nila ang lalaking iyon kahit bahagya lang. Itinuro ng pinuno na gumagana lang iyon sa mga taong personal ng nakilala ng may-ari ng future guide. Ipinaliwanag ni Chiao na namarkahan ng aklat si Rui nang makipagkita ito sa lalaking Hapon, kaya maaari na nila itong matuntun kahit bahagya. Nakiusap si Chiao na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, kaya binalaan siya ng pinuno na huwag nang pumalpak muli. Sa isang hotel naman, tiningnan ni So ang sugatan niyang braso at sinabing ito ang kapalit ng paggamit ng dominance. Hindi niya sinunod ang pagsubok ng relic at sa halip ay pinilit niya itong sumuko. Ipinaliwanag niyang habang mas malakas ang relic, mas malakas din ang paglaban nito. Batay sa pinsalang natatanggap niya, alam ni So na hindi nakakayanin ng katawan niya kung patuloy niyang gagawin iyon. Sakto namang pinaalalahanan siya ng isang status window na handa na ang reward niya sa pagkumpleto ng quest. Sinabi nitong pag-isipan niyang mabuti bago piliin ang kanyang reward. Ang pagpipilian niya ay ang Path of Dominance o ang Path of Affinity. Siyempre, sinabi ng bida na malinaw naman kung ano ang pipiliin niya, ang Path of Dominance. Sinabi ng status window na naibigay na ang reward niya pero walang nangyari. Nagtaka si So kung bakit walang lumitaw kaya nagsimula siyang maghanap ng treasure chest. Sakto namang may napansin siyang kakaibang orb sa bulsa niya. Ipinakita ng status window na isa itong consumable relic na tinatawag na instant food pero hindi alam ang grade nito. Napaisip si So kung kakainin ba niya ito dahil mukha lang naman itong isang holen. Napagdesisyonan niyang kung iyon man ang katapusan niya, ganoon talaga ang nakatakda. Pagkakain niya rito, agad siyang nakaramdam ng napakalakas na pressure.
Nakakagulat, tuluyang gumaling ang sugat sa braso niya at ipinaliwanag ng panibagong status window ang nangyari. Sinabi nitong nalampasan ni So ang relic poison at ganap nang nakarecover. Dahil dito, nadiskubre niya ang kakayahang tolerance. Naisip ni So na kung kayang inyutralize ng tolerance ang relic poison, napakahalaga nitong skill. Dahil dito, magagawa na niyang patuloy na dominahin ang mga relic nang wala ng kapalit o pinsala. Naghinala si So na kagagawa nito ng uwak kaya napatanong siya kung ano ba talaga ang balak nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang mapapala ng uwak sa pagpapadali ng lahat para sa kanya. Sakto namang may isa pang status window na lumitaw at nagsabing na markahan siya ng isang S-grade relic. Ibig sabihin, binabasa na ngayon ang kanyang hinaharap. Napaisip si So kung natagpuan na ba siya ng future guide. Ipinaliwanag niyang hindi gumagawa ng mga tomb ang future guide para hanapin ito ng perpektong gumagamit nito. Sa halip, ito mismo ang pumipili ng sarili nitong may-ari. Naalala ni So mula sa hinaharap na ang pinili ng future guide ay isang taong nagngangalang Sasaki. Unang nalaman ng pamahalaan ng Republic of Bent ang tungkol kay Sasaki mula sa aklat kaya inalok nila ito ng napakalaking suporta kapalit ng paggamit ng kapangyarihan nito sa paghuhukay ng mga tomb. Sa simula, mukhang maayos ang lahat pero agad nalaman ng pamahalaan na walang gaanong hilig si Sasaki sa pag-aaral. Halos hindi niya mabasa ang sinaunang wika na gamit sa future guide kaya wala siyang naitulong sa kanila. Kalaunan, may lumitaw na mas mahusay na gumagamit ng prophecy relic kaya itinapon na lang ng pamahalaan si Sasaki. Hindi pa ito nangyayari sa kasalukuyan kaya nadatnan natin si Sasaki na masayang nanunood ng TV. Bigla siyang inistorbo ng guro niya at sinabing oras na para basahin niya ang future guide. Sa kasamaang palad, napakahirap ng wikang gamit nito kaya sumasakit lang ang ulo niya. Hindi niya maintindihan ang karamihan sa mga karakter kaya sinabi ng guro na isulat na lang niya ang lahat ng simbolong hindi niya alam. Bigla na lang napasigaw si Sasaki sa takot ng ipakita ng aklat na malapit nang matapos ang buhay niya. Samantala, masayang kumakain ng hapunan si So habang iniisip kung gaano katagal bago dumating ang isang grupo. Palabas na sinadya ni So na magbanta sa buhay ni Sasaki. Paulit-ulit niyang isinulat na papatayin niya ito dahil alam niyang hindi kayang baliwalain ng aklat ang mga bantang nakatuon sa may-ari nito. Ang tunay na layunin ni So ay mapansin ang organisasyon at eksaktong iyon ang nangyari. Ipinagpalagay niyang ipinakita ng aklat ang propation ng pagkamatay ni Sasaki, kaya napaisip siya kung gaano katagal bago siya matagpuan ng organisasyon. Pero sa labas pa lang, naroon na pala sila, balak nilang papasukin si Sasaki na kunwari ay isang waitress, pero takot na takot itong harapin ang lalaking gustong pumatay sa kanya. Sinabihan lang siya na tingnan si So sa mata kahit isang segundo para tuluyan siyang mamarkahan ng aklat. Kumpiyansa silang hindi alam ni So ang itsura ni Sasaki, at marami rin silang gwardya sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Dumating si Sasaki dala ang in-order na sushi ni So pero sa unang tingin pa lang ay nagustuhan na niya ito. Samantala, agad namang nakilala ni So na si Sasaki ang may-ari ng aklat. Humanga pa siya dahil si Sasaki mismo ang lumapit sa kanya dahil napakatapang ng ginawa nito. Inabot ni So ang kanyang espada kaya agad naghanda ang excavation team para protektahan si Sasaki. Papasok na sana silang lahat pero nagulat sila nang si Sasaki mismo ang nagsara ng pinto. Pati si So ay natigilan at biglang tinanong siya ni Sasaki kung pwede ba siyang maging fan niya. Walang maintindihan si So sa nangyayari at sinabi ni Sasaki na gusto niya siyang makausap ng silang dalawa lang. Dahil ayaw niyang may ibang makarinig, nagsulat siya ng mensahe para kay So. Ipinagtapat ni Sasaki na gusto talaga niya si So pero naisip ni So na hindi ito ang tamang oras para sa panliligaw, gayunpaman, napagtanto niyang maaari niya itong mapakinabangan, kaya sinagot niya ang mensahe nito, handa nang pasukin ng mga tao sa labas ang silid, pero biglang sumabog ang pinto, at ginamit ni So ang kanyang lubad para hulihin silang lahat. Sinabi ni So na naayos na ang istorbo, pagkatapos ay isinama niya si Sasaki sa isang date. Noong una, inakala ni Sasaki na hindi alam ni So na siya ang prophecy user dahil hindi naman niya yun ibinunyag. At dahil napakabait ng pakikitungo nito, sigurado si Sasaki na imposibleng gustuhin ng taong tulad niya na patayin siya. Bukod pa roon, dahil nagkatitigan na sila, magagawa na niyang direktang masilip ang future ni So mula ngayon. Kaya imposibleng mapatay siya ni So, gayunpaman, wala muna siyang magagawa sa ngayon dahil naiwan niya ang aklat sa bahay. Talagang naniwala si Sasaki na simpleng date lang ang may enjoy niya kasama si So. Pero nang lumiko sila sa isang eskinita, biglang hinugot ni So ang espada at itinapat ito sa leeg ni Sasaki bilang pananakot. Hindi makapaniwala si Sasaki na nangyayari talaga ito. Ngunit sinabi ni So na alam na niyang siya ang prophecy user. At kung ayaw niyang masaktan, mas mabuting sundin na lang niya ang lahat ng sasabihin nito. Wala nang halos pagpipilian si Sasaki sa sitwasyong iyon. Kaya pumayag siyang makinig kay So, ang unang iniutos nito ay ibigay niya ang kanyang cellphone. Ibinigay iyon ni Sasaki ng walang pagtutol, at agad iyong binasag ni So sa sahig para hindi siya agad matunto ng mga humahawak sa kanya.
Pagkatapos noon, dinala siya nito sa isang restaurant para ipagpatuloy ang kanilang date. Pinaupo ni So si Sasaki sa isang pribadong booth at naglabas ng notebook bago ipinaliwanag na gusto niyang isulat nito, salita sa salita, ang lahat ng kasalukuyang propesya na nakasulat sa future guide. Sinubukan ni Sasaki na sabihin na hindi niya yun magagawa dahil naiwan ang future guide sa bahay, pero sinabi ni So na ang kailangan lang niyang gawin ay tapikin ang tato sa kanyang braso at banggitin ang pangalan ng relic. Hindi alam ni Sasaki na posible pala talaga yon, pero nang subukan niya, lumitaw nga ang relic gaya ng sinabi ni So. At ngayong nasa kanya na ang future guide, sinabi ni So na simulan na niyang magsulat hanggat kaya niya. Napilitan si Sasaki na magsulat ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming oras at nagsisimula ng mang-alay ang kanyang mga braso. Kaya tinanong niya si So kung pwede ba siyang magpahinga sandali dahil masakit na ang kanyang braso. O mas mabuti pa raw, ibibigay na lang niya rito ang future guide mismo. Gaano man iyon katukso, hindi pwedeng gawin ni So yon. Ang future guide ay isang S-grade relic at kahit posible niyang angkinin ito gamit ang dominance gaya ng ginawa niya sa espada, kapalit naman ito ang matitinding kahihinatnan. Kaya sinabi ni So kay Sasaki na bilasan na lang niya. Pero nang sandaling yon, narinig niya ang paparating ng mga sundalo. Kaya naisip niyang sa wakas ay natunto na siya ng militar. Isa na lang ang natitira niyang gagawin ngayon, sisiguraduhin niyang wala nang sino man ang makakagamit pa ng future guide para subaybayan siya. Nang makita ni Sasaki na muling inilabas ni So ang kanyang espada, natakot siya ng husto at nakiusap na huwag siyang patayin, sinasabing mas magiging kapaki-pakinabang siya kung buhay pa. Gayunpaman, tiniyak ni So na hindi siya ang puntirya nito. Pagkasabi noon, agad niyang itinarak ang espada diretso sa future guide. Sumigaw ang aklat sa matinding sakit ng mapagtanto nitong inaatake ito. Pero huli na ang lahat dahil makalipas lang ang ilang sandali, tuluyan na itong nawasak. At dahil doon, nawala ng malay si Sasaki, bahagi ng dahilan kung bakit ginawa iyon ni So ay bilang pabor na rin kay Sasaki, dahil ngayong wala na ang future guide, wala nang dahilan ang gobyerno para bantayan pa siya o tuluyang ipapatay pa siya. Dahil dito, may pagkakataon na siyang mamuhay ng halos normal. Pagkatapos, biglang pumasok ang mga sundalong dumating para pigilan si So, at labis na kinilabutan ng commander nang makita ang pira-pirasong future guide na nakakalat sa ibabaw ng mesa. Galit na sinigawan ng commander si So at sinabing papatayin siya dahil sa ginawa niya. Pero hindi man lang nabahala si So, sa halip, inilabas lang niya ang Moki relic na nakuha niya kanina at inihagis ito sa mga sundalo. Ang amoy na inilalabas ng Moki relic ay sobrang nakakaadik kaya ang sino mang maapektuhan nito ay wala nang ibang nanaisin kundi makuha ang Moki ng higit sa anupaman sa mundo. At para sa mga sundalo, sapat na iyon para mawalan sila ng katinoan at magunahan sa pag-agaw nito. Habang abala silang lahat, kalmadong naglakad palabas si So. Pagkatapos noon, umuwi na siya, at habang nasa biyahe sakay ng eroplano, sinimulan niyang basahin ang mga propesyang isinulat ni Sasaki. Sa lahat ng iyon, may isang propesya ang agad na nakatawag ng pansin niya dahil binanggit nito ang Great Tomification. Naalala niya agad ang pangyayaring iyon mula sa dati niyang buhay. Halos nilamon noon ng isang napakalaking libingan ng buong mundo, at dahil doon ay mas marami pang relic ang nagsimulang lumitaw. Ayon sa propesya, pagsapit ng Enero ay darating ang tamang panahon para sa Garden of Greed na sa palagay ni So ay tumutukoy sa Midas Auction sa Las Vegas. Kalaunan, nakipagkita si So kina Sungwoo at sa iba pa para magtanong tungkol sa ipinapaimbestigan niya sa kanila at matagumpay nilang nabawasan ang listahan ng lahat ng posibleng dumalo na may inisyal na JK. Sinuri ni So ang dokumento at may nakita siyang isang lalaki na sigurado siyang si Taejun. At kung naroon si Taejun, ibig sabihin ay may isang napakabihirang relic na ibebenta sa auction. Binalika ni So ang katalog ng auction house pero medyo nagtaka siya dahil wala sa mga nakalistang item ang mukhang God-grade relic. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang bagay na sulit pagbidahan. Kaya nagpa siya si So na subukan ng ilan sa mga iyon. Inakala ni Sungwoo na nagbibiro lang si So dahil karamihan sa mga item sa auction ay nagsisimula sa 1 bilyon at alam nilang wala siyang ganoong kalaking pera. Tama naman sila nakapost sa pera si So sa ngayon pero hindi niya yon iniintindi. Dahil total nasa Las Vegas naman sila, madali lang kumita ng kaunting pera. Ang una niyang pinuntahan ay ang mga slot machine sa casino. Matapos maglaro ng ilang sandali, sunod-sunod siyang nanalo ng mahigit 4 na jackpot. Hindi maintindihan ng mga kasama niya kung paano siya nananalo ng ganoon kalaki. Dahil dito, nakatawag siya ng napakaraming atensyon hanggang sa ipinatawag na pati ang casino security dahil sigurado silang may daya si So. Gayunpaman, hindi nila siya pwedeng paalisin dahil wala silang ebidensya. Kaya hiniling ng isang gwardya kay So na sumailalim sa body search at dahil wala naman siyang itinatago, pumayag siya. Gaya ng inaasahan, wala nang nakitang kaina-hinala ang gwardya. Pagkatapos, napansin nito ang maliit na gintong bagay na hawak ni So at tinanong kung ano yon.
Sinabi lang ni So na nabili niya iyon sa gift shop dahil nagustuhan niya ang kulay nito. Wala namang nakita roong kakaiba ang gwardya, at dahil wala siyang nahanap na anumang ebidensya laban kay So, wala siyang nagawa kundi payagan itong bumalik sa paglalaro. Pero ang totoo, ang maliit na pocket knife na iyon ay ang Golden Axe na pansamantala lamang binago ni So ang anyo para mas madali niya itong dalhin. Ang kakayahan ng Golden Axe ay akitin ng kayamanan papunta sa may hawak nito. Ibig sabihin, habang hawak iyon ni So, imposibleng matalo siya. Pwede pa sana siyang magpatuloy sa pananalo sa mga slot machine kung gugustuhin niya, pero pakiramdam niya ay sobra na ang items yung nakuha niya roon. Kaya nagpasya na lang siyang umalis at inutusan ng mga kasama na tipunin ang lahat ng napanalunan nila para makaalis na sila. Sa mismong sandaling iyon, isang mayabang na lalaki ang pumasok sa kasino, at agad siyang nakilala ni So dahil ito si Ito Takuya, isa sa mga pangunahing tauhan ni Tae-jun. At ang lalaking pumasok kasunod dito ay walang iba kundi si Tae-jun mismo. Sa kasalukuyang timeline, wala pang ideya si Tae-jun kung sino si So dahil hindi pa sila kailanman nagkita. Pero sisiguraduhin ni So na pagdurusahan ni Tae-jun ang lahat ng ginawa nito sa kanya sa hinaharap. Sakto namang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang Silver Axe. Habang ang kakayahan ng Golden Axe ay umaakit ng kayamanan papunta kay So, ang kakayahan naman ng Silver Axe ay binabalaan siya kapag may bagay na malapit ng umagaw ng kanyang kayamanan. Kaya agad niyang naramdaman na may masamang mangyayari. Maya-maya, napansin ni So na maraming tao sa paligid ang biglang nawawala ng pag-asa habang hindi maipaliwanag na unti-unting nawawala ang kanilang pera. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Isa itong napakagandang babae na ang pangalan ay Irene Holten. At kahit mukhang normal lang siya, siya pala ang may hawak ng isang God-grade relic. Naalala ni So na sa dati niyang buhay, ang mga may hawak ng mga God-grade relic ay kilala bilang mga hari ng tadhana, pananakop, at kasaganaan. At si Irene naman ang kilala bilang Queen of Bankruptcy. Saan man siya magpunta, ang mga taong nasa paligid niya ay sunod-sunod na binabalot ng hindi maipaliwanag na kamalasan. Kaya gusto ni So na lumayo hanggat maaari para hindi rin siya madamay sa malas nito. Pero nang mapansin siya ni Irene, agad siyang hinabol dahil siya mismo ang taong hinahanap nito. Sinubukan ni So na makalabas ng pinto bago siya maabutan, pero hindi niya maintindihan kung bakit may isang nakakakilabot na presensyang pumipigil sa kanya sa pag-alis. Pagkaraan lang ng isang sandali, naabutan siya ni Irene at sabik na hinawakan ng kanyang braso. Pagkahawak nito, nakatanggap si So ng notification na nagsasabing natatabunan na ng matinding kamalasan ng kanyang swerte at nagsisimula ng masira ang kanyang mga relic. Agad na kumalas si So at sinabing alisin ni Irene ang mga kamay nito sa kanya. Humingi naman agad ng paumanhin si Irene dahil hinawakan niya si So nang walang pahintulot. Ipinaliwanag niyang gusto lang niyang malaman ng sikreto kung bakit napakaswerte ni So dahil narinig niyang sunod-sunod itong nanalo sa kasino kanina. Nagkunwaring walang alam si So at sinabing wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Pero hindi maintindihan ni na Sungwoo kung bakit tinatanggihan ni So ang isang napakagandang babae. Kaya niyaya nila si Irene na sabay silang magtanghalian. Bigla na lang silang tinamaan ng matinding pananakit ng tiyan at sabay-sabay na bumagsak sa sahig. Agad namang humingi ng tawad si Irene at sinabing hindi niya sinasadyang mangyari iyon. Sinubukan ni So na tumakbo palabas dahil ayaw niyang matulad sa tatlo, pero dahil sa matinding kamalasan, ulo mismo ang ipinangbangga niya sa pinto. Nag-aalalang tinanong ni Irene kung ayos lang siya. Pero sinabi ni So na kasalanan niya ang lahat ng ito. Alam iyon ni Irene, kaya nga gusto niya talagang makausap si So. Ipinaliwanag niyang napansin niya kamakailan na saan man siya magpunta, puro kamalasan ang dinaranas ng mga taong nasa paligid niya. Kaya gusto niyang humingi ng tulong kay So para mabago ang kanyang kapalaran at sa halip ay makapaghatid siya ng swerte sa ibang tao. Nagulat si So sa narinig dahil ibang-iba ang Irene na nasa harapan niya kumpara sa Irene na nakilala niya sa dati niyang buhay. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang status window at ipinaalam kay So na nag-activate ang kanyang tolerance skill at unti-unti nitong pinapahina ang epekto ng kamalasan ni Irene. Ngayong hindi na siya gaanong naaapektuhan, may biglang pumasok na magandang ideya sa isip ni So. Ang simpleng pananatili malapit kay Irene ay makakatulong para mas lumakas pa ang kanyang tolerance skill. At higit pa roon, kung isasama niya si Irene sa auction hall, dadanas ng kamalasan ng iba pang mga bidder at mababawasan ang kompetisyon niya. Sa huli, tinanong siya ni Irene kung handa ba siyang tulungan siya. Sinabi ni So na tutulungan niya si Irene, pero sa ngayon, may mahalaga muna siyang pupuntahan. Kaya tinanong niya kung gusto ba nitong sumama sa kanya at masaya namang pumayag si Irene. Gaya ng inaasahan ni So, dahil sa kamalasan ni Irene, karamihan sa mga kalahok sa auction ay napilitang umalis dahil sa iba't ibang emergency. Kahit si Tae-jun ay hindi nakaligtas dahil nasunog daw ang isa sa mga pagawaan nito.
Gayunpaman, hindi pa rin ito umalis, kaya naisip ni So na siguradong may napakahalagang relic na ibebenta sa auction na ito. Habang hinihintay niyang lumabas yon, binalikan niya sa isip ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Irene. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang napakabait nito sa kasalukuyan, samantalang sa hinaharap ay isa itong taong may baluktot na pag-iisip. Mukha ring wala itong alam tungkol sa mga relic, kaya napaisip siya kung paano ito napunta sa isang god-tier relic. Pero posible ring ang relic mismo ang kusang kumapit kay Irene nang hindi nito nalalaman. At malamang, ang matagal na pamumuhay na puno ng kamalasan ang unti-unting sumire sa buhay nito at nagtulak para mabaliw siya. Lalo na't habang mas sumasaya si Irene, mas lumalala rin ang epekto ng kamalasang dulot ng relic, nagpatuloy ang auction gaya ng inaasahan ni So, at nang malapit na itong matapos, inanunsyo ng host na mayroon pa silang isang espesyal na item na ibebenta na hindi na isama sa kanilang catalog. Pagkakita pa lang ni So rito, agad na kumislap ang kanyang mga mata dahil nakilala niyang isa itong relic na kilala bilang Tree of Life. Agad na nagbid si So para rito, pero ganoon din si Taejun. At hindi pwedeng hayaang makuha ni So ang relic na ito ni Taejun dahil napaka-espesyal nito. Noong sinaunang Dahlia Empire, may isang hari na gustong makamit ang immortalidad. Kaya gumugol ito ng napakaraming taon at yaman sa paghahanap ng isang bagay na tinatawag na Tree of Life. Bago na ibalik si So sa nakaraan, grabe na ang pinsala sa katawan dahil sa relic poison, at ang tanging dahilan kung bakit buhay pa noon ay ang bunga ng Tree of Life. Pero si Taejun ang nagbibigay ng mga bungang iyon, kaya napilitan si So na gawin ang lahat ng maruruming utos nito kapalit ng mga prutas na nagpapanatili sa kanyang buhay. Wala siyang ideya na dito pala nakuha ni Taejun ng Tree of Life, pero alam niyang kapag muli niya itong hinayaang mapunta sa kamay ni Taejun, hindi maiiwasang maranasan niya ulit ang parehong malupit na kapalaran tulad ng sa nakaraan niyang buhay. Habang tumutugtog ang musika, medyo nagulat ang announcer sa sobrang agresibong pagbibid ni So at Taejun, dahil sa pagkakaalam nito, ang tanging epekto ng puno ay bilang isang aphrodisiac. At ganoon din ang gulat ni Irene nang makitang ganoon na lang kainteresado si So sa isang bagay na tulad nito. Pero wala nang pakialam si So sa iisipin ng iba dahil ang pinakamahalaga ngayon ay makuha niya ang Tree of Life. Dahil sa matinding paglalaban ni So at Taejun sa bidding, inakala ng iba pang bidder na napakahalaga ng puno. Kaya nagsimula na rin silang magbid at mabilis na umabot sa 10-10 milyon ang presyo nito. Hindi talaga inaasahan ni So na haantong sa ganito ang sitwasyon at wala na siyang sapat na pera para magpatuloy sa pagbibid. Pero may nakatago pa siyang alas kaya lumingon siya kay Irene at humingi ng maliit na pabor. Maya-maya nang ibebenta na sana ang Tree of Life kay Taejun, biglang nagbid si Irene ng 100 milyon. Lubos itong ikinagulat ni Taejun dahil hindi nito inakalang may ibang tao bukod sa kanya na handang gumastos ng ganoon kalaking halaga para sa puno. Sinubukan nitong itaas ang bid sa 150 milyon pero agad iyong tinapatan ni Irene ng 200 milyon. At nang gawin ni Taejun na 220 milyon, tinaasa naman agad iyon ni Irene sa 300 milyon. Gustong-gusto pang ipagpatuloy ni Taejun ang pagtaas ng bid, pero sinabi ng tauhan nito na wala na itong silbi dahil si Irene ang panganay na anak ng Holten family at mas malaki ang perang kaya nilang ilabas kaysa kay Taejun. Sa huli, si Irene ang nanalo sa Tree of Life sa auction. At matapos ang auction, nagtungo sila ni So sa front desk para kunin ang mga nabili nila. Nagpasalamat si So kay Irene sa pagtulong nitong makuha ang Tree of Life. Sinabi naman ni Irene na wala itong problema dahil kung ang kapalit naman nito ay tutulungan siya ni So sa problema niya sa malas, sulit na sulit ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Irene si So kung paano nito balak pagandahin ang swerte niya. Inakala pa nga nitong bibigyan siya ni So ng kung anong anteng-anteng o lucky charm. Pero kabaligtaran ang sinabi ni So dahil siya mismo ang humihiling na may ibigay si Irene sa kanya. Ipinaliwanag niyang kapag ibinigay nito ang kakaibang bagay na kamakailan lang nitong nakuha, mawawala na ang lahat ng kamalasan nito. Pero nagtatakang tumingin si Irene kay So dahil wala naman siyang maalalang may napulot siyang kakaibang bagay. Nagulat si So nang marinig yon dahil sigurado siyang nasa kamay ni Irene ang relic at wala rin itong dahilan para magsinungaling. Kaya naisip niyang baka hindi lang talaga nito alam. Tinanong niya si Irene kung may napansin ba itong bagong tato na bigla na lang lumitaw sa katawan nitong mga nakaraang araw dahil kapag nakipagbond ang isang tao sa relic, palaging may lumalabas na tato bilang simbolo ng bond na yon, alam man niya o hindi. Nang marinig yon, tila naging alanganin si Irene dahil may bigla nang lumitaw na tato sa katawan niya kamakailan. Pero hindi niya yun maipapakita sa pampublikong lugar, kaya larawan na lang ang ibinigay niya kay So. At nang makita yon ni So, nakumpirma niyang may tato nga ito. Agad niyang nakilala ang marka bilang simbolo ng isang parasitic relic. Kilalang napakahirap alisin ang mga parasitic relic kaya hindi magiging madali ang pagtanggal nito kay Irene.
Humingi ng paumanhin si So at ipinaalam kay Irene na mas magiging mahirap pala ito kaysa sa una niyang inaakala. Pero tiniyak niyang hindi niya ito pababayaan, pagkatapos, ibinigay niya ang contact information niya para manatili silang magkausap. Samantala, bumalik ang empleyado ng front desk dala ang mga item na napanalunan ni So at Irene sa auction. Sinabi nitong bayad na ang Tree of Life pero kailangan pa ring bayaran ang iba pang mga item na naipanalo ni So. Sinabi ni So na wala iyong magiging problema dahil sapat na ang perang napanalunan niya sa kasino kanina para mabayaran ang lahat. Pero nang tawagan niya ang mga kasama para dalhin ang pera, walang sumasagot. Kaya agad na napagtanto ni So na niloloko siya ng mga ito. Samantala, mabilis na tumatakbo sina Sam at ang mga kasama nito. Sinisikap nilang makalayo hanggat maaari kay So para mapasa kanila ang lahat ng pera. Pero sa malas nila, dinala ng kapangyarihan ng Silver Axe si So diretso sa kinaroroonan ng mga taong nagtangkang pagnakawan siya. At wala siyang balak na palampasin ang ginawa ng mga ito. Halos manginig sa takot ang grupo dahil inakala nilang papatayin sila ni So gamit ang palakol nito. Pero iba pala ang nasa isip ni So, inilabas niya ang isa sa mga relic na nabili niya sa auction at agad itong inactivate. Iyon pala ang Ancient Law Code relic, ang kakayahan nito ay ibalik sa umatake ang anumang pag-ataking ginawa laban sa gumagamit nito. Gumagana rin ito laban sa mga gawain tulad ng pagtataksil at pagnanakaw, at kaya rin itong impluwensyahan ang magiging kilos ng target sa hinaharap. Kaya matapos atali ni So ang tatlo gamit ang Ancient Law Code relic, wala munang mangyayari sa kanila sa ngayon. Pero kapag nagtangka silang pagtaksilan siyang muli, agad silang mapupunit sa mismong lugar. Gamaan ang loob ng mga ito nang malamang hindi sila papatayin ni So. Pero alam din nilang malamang ay hindi ito nagbibiro tungkol sa mapupunit sila, kaya pumayag na lang silang sundin ang lahat ng sasabihin nito mula ngayon. Dinala sila ni So pabalik sa hotel room nito at inutusan silang pitasin muna ang bunga ng Tree of Life saka ibalik ito sa paso pagkatapos. Napakapihikan ng Tree of Life at kanina pa ay tumatangging magpahawak kay So nang subukan niya ito. Pero lumabas na napakataas pala ng affinity ni Sam sa mga relic, kaya wala itong problema na siya ang humawak sa puno. Habang abala ang grupo sa pag-aalaga sa Tree of Life, biglang nakatanggap si So ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Agad niyang nakilala na si Taejun yun, at ang katotohanang tumawag ito ngayon ay nangangahulugang nagsimula na itong mag-imbestiga tungkol kay So matapos siyang matalo sa bidding para sa Tree of Life. Sinagot ni So ang tawag, at agad siyang inimbitahan ni Taejun sa isang hapunan dahil gusto nitong makipagkasundo tungkol sa puno. Pero sinabi ni So na wala silang dapat pag-usapan dahil hindi niya ibibigay ang Tree of Life. Pagkasabi noon, agad niyang ibinaba ang tawag, naiinis si Taejun dahil hindi nito matanggap na may lakas ng loob si So na ibaban siya ng telepono. Pero sinabi ng tauhan nito na siya na ang bahala dahil sigurado siyang mababawi niya ang Tree of Life kay So. Tutal, ang akala nito ay isa lamang ordinaryong sibilyan si So. Kaya kung pahihiramin lang siya ni Taejun ng ilang relic ng kumpanya, sigurado siyang matatapos niya ang misyon ng walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang araw, mag-isang nakaupo si So sa isang bar. Nauna na siyang binalaan ng Silver Axe na may paparating na kalaban pero nagtataka siya kung bakit ang tagal nitong kumilos. Maya-maya, may lumapit mula sa likuran ni So, si Ido pala iyon na ipinadala ni Taejun para kunin ang Tree of Life. Sinubukan nitong kunin ang atensyon ni So pero sinasadya lang siyang balewalain ni So para inisin ito. At hindi nagtagal, agad ding napaikon si Ido dahil sa kawalang galang na ipinapakita sa kanya. Nagsimula itong sigawan si So, pero patuloy pa rin siyang binalewala ni So at siniko pa ito sa sikmura, kunwari ay hindi niya napansing naroon ito. Alam ni So na kahit ipinapakita ni Ido ang sarili bilang isang pino at mahusay na tao, sa kaibuturan ay isa lang itong insecure na talunan. At nang lalo pa siyang asarin ni So sa pagtawag dito na asong utusan ni Taejun, tuluyan nang nawala ng kontrol si Ido. Dahil doon, nakatanggap si So ng abiso na pansamantalang bumaba ang dominance ni Ido. At dahil kailangan ng dominance para magamit ang mga high-grade relic, ibig sabihin ay halos wala ng silbi ang relic na dala nito. Sa sobrang galit, inilabas ni Ido ang isang bote ng buhangin at sinubukan itong gamitin kay So. Pero labis siyang nagulat nang hindi ito gumana, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero agad siyang pinabagsak ni So at ipinaliwanag na hindi niya magagamit ang relic dahil masyadong mababa ang dominance niya. Nagulat si Ido nang malamang marami ring alam si So tungkol sa mga relic. Sinabi nitong pagsisisihan ni So ang ginawa niya, pero hindi iyon pinansin ni So dahil mas interesado siyang angkinin ang bote ng buhangin para sa sarili niya. Humanga ang relic sa napakataas na dominance ni So. Kaya sinabi nitong malaya na niya itong magagamit anumang oras na gusto niya. Ngayong kinilala na ng relic si So bilang tunay nitong master, agad niya itong ginamit kay Ido, dahilan para maging isang walang isip na zombie ito at maiwang namimilipit sa matinding sakit.
Sigurado si So na hindi pa rin titigil si Taejun sa paghahabol sa kanya pagkatapos nito. Pero umaasa siyang kahit paano ay mapapabagal nito ang mga susunod na galaw ni Taejun. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Taejun sa presinto para sunduin si Ido dahil naaresto ito matapos umasal na parang zombie sa loob ng maraming oras sa isang bar. Hindi makapaniwala si Taejun na nabigo talaga si Ido na mabawi ang Tree of Life kay So. Pero bago ang lahat, inutusan niya ang iba pa niyang tauhan na kunin ang sunglass kay Ido dahil hindi niya kayang mawala ang ganoon kaalagang relic. Pero sinabi ng mga tauhan na nang arestuhin si Ido, wala ang sunglass sa mga gamit nito. Kaya naniniwala silang si So ang kumuha nito, nang mapagtanto iyon ni Taejun, halos kumulo ang dugo niya sa galit at agad niyang inutusan ng mga tauhan na kontaken ng isang lalaking nagngangalang Naomi dahil kailangan na nilang baguhin ang kanilang plano kung gusto nilang mapabagsak si So. Samantala, nakarating lang ni So sa kanilang lugar at tuwang-tuwa siya sa naging resulta ng biyahe dahil nakakuha siya ng napakaraming kapaki-pakinabang na relic. Pero bago pa siya makauwi, sinalubong siya ng legal representative ni Taejon na si Misako. Inaasahan na ni So na darating din ito sa kalaunan. Sinabi ni Misako na may gusto siyang pag-usapan, kaya pumayag muna si So na pakinggan siya. Umupo silang dalawa sa isang kafa karapatang-ari sa loob ng airport at inilapag ni Misako ang isang kontrata sa harap ni So. Sinabi nitong kinilala ni Taejon ang talento ni So at handa itong alukin ng trabaho, kasama ang sign ng bonus na 100 milyon at mataas na buwanang sahod kung papayag siyang magtrabaho para rito. 2 segundo lang pinag-isipan ni So ang alok bago niya ito tuluyang tanggihan, dahil hinding-hindi na siya muling magtatrabaho kay Taejon kahit ano pa ang mangyari. Sinabihan siya ni Misako na pag-isipan itong mabuti, dahil kung tatanggihan niya ang alok, maaaring si Taejon mismo ang sumunod sa kanya o sa mga taong mahalaga sa kanya. Malinaw na pagbabantay yon, pero hindi man lang natinag si So. Sa halip, sinabi niyang ipapakita niya kay Misako kung ano ang tunay na pagbabanta, sabay inilabas ang sunglass. Napatawa si Misako at inakalang nagbabluff lang si So dahil imposibleng gumamit ito ng relic sa loob ng isang mataong restaurant. Pero kailanman ay walang pakialam si So sa pagtatago ng mga relic sa publiko. Kaya hindi hadlang ang dami ng tao para sa kanya, nang mapagtanto ni Misako na seryoso talaga si So, agad siyang tumayo sa takot at naglabas ng sarili niyang relic para patumbahin si So. Pero inactivate ni So ang Ancient Law Code relic, kaya bumalik sa kanya ang sarili niyang pag-atake. At nang bumagsak si Misako, agad naman niyang ginamit ang sunglass para tuluyan itong mawalan ng kakayahang lumaban. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang babaeng nagwawala at umaasal na parang zombie sa loob ng airport. At nang makarating ang balitang iyon kay Taejun, lalo lang siyang nagngit-ngit sa galit. Ngayong nabigo na si Misako, wala na siyang ibang magagawa kundi siya na mismo ang kikilos. Samantala, abala si So sa pag-iinspeksyon sa mga relic na nakuha niya kay Misako. Pero bigla niyang narinig ang boses ng uwak sa loob ng isip niya na nagsasabing kailangan na niyang umalis dahil may napakapanganib na nilalang na papalapit. Wala namang balak si So na sundin ang utos ng Crow Relic, lalo na't matapos siyang maibalik sa nakaraan ay bigla na lang itong nanahimik at hindi na muling nagpakita. Pero binalaan siya ng uwak na pagsisisihan niya ito kung hindi siya aalis kaagad. Sa kabila ng babala nito, ipinagpatuloy pa rin ni So ang pakikipagtalo sa uwak para malaman kung ano talaga ang pakay nito, pero sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Taejon sa likuran ni So, at agad nitong inactivate ang isa sa mga relic nito laban sa mga tauhan ni So, na dahilan para makaranas ang mga ito ng matinding sakit. Ginawa niya yon para lang ipakita kung gaano kalaki ang kapangyarihang hawak niya.